Lumabas ang nakakagulat na balita mula kay Dave McMenamin ng ESPN, posibleng mag-request ng trade si LeBron James kung patuloy na mahihirapan ang Lakers na manalo ngayong season. Habang nangyayari ito, may panibagong update rin tungkol sa kanyang injury. Mula sa unang report na 3 to 4 weeks, ngayon ay aabot na raw ng halos 2 buwan bago siya makabalik. Ayon sa ulat ni McMenamin, hindi malabong magbago ang direksyon ng Lakers kung magpapatuloy ang kanilang pagkakalagmok sa standings habang wala si LeBron James. Sinabi niya sa NBA Today na kung sakaling hindi makabawi ang kupunan, maaring magdesisyon si LeBron na humiling ng trade. Isang posibilidad na dati ay halos imposible. Mulit sa edad niya ngayon na 40, malinaw na gusto pa rin niyang maglaro para sa isang contender, hindi sa team na lumulubog. Samantala, dumagdag pa ang problema sa kampo ng Lakers dahil sa bagong injury update. Sa unang ulat ni Shams Charania, sinabing 3 to 4 weeks lang mawawala si LeBron dahil sa kanyang back issue. Ngunit ngayon, ayon sa pinakabagong medical update, lumabas na sciatica ang tunay na kondisyon ni LeBron, isang uri ng nerve pain na kadalasang umaabot mula lower back hanggang binte. Ang masama pa rito, maaaring umabot ng 2 buwan bago siya makabalik sa court, depende sa recovery at therapy. Ang sciatica ay hindi simpleng injury. Isa ito sa mga pinakamahirap gamutin lalo na sa mga atleta na umaasa sa explosiveness at mobility, 2 bagay na pundasyon ng laro ni LeBron. Ang nakakagulat pa, ilang fans ang nakakita umano kay LeBron na naggo-golf kamakailan, dahilan para magtanong ang iba kung paano siya nakapaglaro ng golf kung may sciatica. Pero ayon sa mga eksperto, ironic man, pero golf mismo ay isa sa mga madalas na dahilan ng ganitong injury. Pwedeng doon mismo niya nakuha ang pinsala. Ngayon, malaking tanong, paano makakasurvive ang Lakers sa loob ng 2 buwan na walang LeBron James? Sa kasalukuyan, hindi pa stable ang kanilang sistema kahit kasama si Luka Doncic at DeAndre Ayton. Wala pa ring malinaw na leader sa court at kung hindi agad mag-a-adjust si Coach JJ Redick, baka tuluyan ng bumagsak ang moral ng team. Sa kabilang banda, kung totoong pahayag ni McMenamin, ang trade request mula kay LeBron ay hindi malayong mangyari. Sa kanyang career, bihira siyang ma-injure ng ganito katagal at kung makikita niyang hindi na kayang manalo ang Lakers sa panahon ng kanyang pagbabalik, maaaring maghanap siya ng bagong oportunidad sa isang team na kayang lumaban para sa championship. Kung iisipin, may malaking epekto ito hindi lang sa Lakers kundi sa buong NBA. Si LeBron ay hindi lang isang player, isa siyang franchise mover. Kapag lumabas ang balitang gusto niyang matrade, siguradong magugulo ang buong liga. Pero higit sa lahat, ito ay wake-up call sa Lakers management. Ang tanong, sapat ba ang ginagawa ng front office para suportahan si LeBron? O napagod na rin siya sa paulit-ulit na rebuild at pag-asa sa mga bata? Kung magpapatuloy ang struggles ng Lakers habang nasa sideline si LeBron, maaring ito na ang hudyat ng pagbabago sa direksyon ng team at posibleng huling pagkakataon na makita natin si LeBron suot ang purple and gold. I-comment po ang inyong opinion sa ibaba at babasahin natin yan. At huwag pong kalimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!